Yan. Good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, yun din sa ating mga follower. Siyempre mga idol, hindi ko man mabanggit isa-isa ang inyong mga pangalan, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At nawa, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Para sa maikling sandali, ay muli nyo akong samahan dito sa ating programa. Alam nyo mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin ay siyempre napapanahon pa rin ito tungkol sa ating mga napapanood sa ating kapwa mga tiga social media, content creator. Tatalakayin lang natin ang mga ilang bahagi na may kaugnayan sa di umano yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kung matatandaan nyo mga idol, ng mga nakaraang video natin, tinalakay natin yung tungkol dun sa sistema ni Aling Marie na ginagawa niyang pagpula at pagbatikos sa ating tagapamahalang pangkalahatan sa iglesia. Kaya shoutout po na sa inyo mga kapatiran sa iglesia. Alam naman natin na itong si Aling Marie talagang hindi rin tumitigil sa kababatikos sa ating tagapamahala at maging sa kabuuan ng iglesia. Gayon din naman itong si Ginoong Epifanio Labrador. Kaya itong dalawang ito ay halos hindi nagkakalayo ng sistema. Oo. Kaya yan, napagkukwentuhan lang naman natin. Patuloy tayo nag-a-advise kay Aling Marie na sana maniwari, tigilan na niya yung sistema ng kanyang kababatikos sa ating tagapamahalang pangkalahatan, lalo na sa kabuuan ng iglesia. At kung wala namang siya sapat na dahilan o ebidensya, baka malagay din siya sa alanganin tulad ni Ginoong Epifanio Labrador. Tayo naman sa iglesia mga idol, hindi naman natin pinapatulan yung mga ganyang sistema dahil yan alam na nating mangyayari yan na tayo'y pag-uusigin dahil sinabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, hindi kayo makaiiwas sa mga pag-uusig. Pero sana naman yung pag-uusig na ginagawa sa atin walang halong malisya o sistema na makakasira mismo sa pagkatao, lalo na sa ating tagapamahalang pangkalahatan. Yan lang naman ang inaano natin. Wala namang problema na batikusin tayo o pulaan, okay lang yon. Pero kung mga below the belt na yung mga ginagawa at sinasabi at nakakatapak na sa karapatang pantao, siyempre mga idol, nakakalabag na rin sila sa tinatawag na community standard nitong social media. At kaya tayo pinahintulutang gumamit ito. Pasalamat nga tayo at meron na nito na ihahayag natin ang ating mga saloobin. Pero wag naman yung aabuso, di ba? Dahil nga, yung freedom of express na tinatawag na ginagarantiyahan ng ating saligang batas at yung tinatawag na malayang pagpapahayag, may hangganan. Oo, wag kang lalagpas doon sa hangganan na ibinigay ng saligang batas para tayo makapagpahayag ng ating mga saloobin.
Pero kung makakasira na at makakalabag ka na sa karapatang pantao, lalo't wala ka namang sapat na ebidensya, eh tila hindi na ito maganda, di ba? Tama? Kaya nga, ito si Aling Marie, patuloy tayo nag-a-advise na sana lubayan na niya yung mga ganong sinasabi niya na makakasira sa kabuuan ng iglesia, di ba? Pumaksa na siya ng ibang paksa na medyo maganda naman na makakapulot talaga ng magandang impormasyon para sa ating mga mamamayan. Kasi kung puro na lang ang babatikusin niya ay ang Iglesia ni Cristo at puro paninira, anong mapupulot na magandang impormasyon ng ating mga mamamayan doon sa kanilang ginagawa, sa kanyang ginagawa. Diba? Pinahintulutan tayong gamitin itong social media para makapagbigay tayo ng magandang impormasyon, hindi para makapanira ng ating kapwa. Yun lang naman ang ano natin, pinapaksa sa mga napapanood nating pagbablog itong ni Aling Marie, maging ito si Ginoong Epifanio Labrador. Dito kay Epifanio Labrador, wala tayong problema dahil ito may mga isinampa ng kaso para sa kanya. Ngayon, ito si Aling Marie, habang wala pa sanang isinasampang kaso sa kanya ang kabuuan ng iglesia, eh ina-advise natin na tigilan na niya. Oo, baguhin na niya yung sistema ng kanyang mga ginagawa para wag naman siya malagay sa alanganin sa bandang huli tulad ng nangyayari dito kay Ginoong Epifanio Labrador. At kung totoo man may mga ebidensya siyang pinangahawakan, pag dumating yung time na sinampahan na siya ng kaukulang reklamo, doon niya ito ipakita at iladlad. Oo. Pero ito si kapatid na Marcoleta, alam naman natin, abogado ito bukod sa may tungkulin sa Kongreso. Eh, wag na niyang antayin na magsampa pa ng reklamo ito para sa kanya. At baka pagka kinrosik siya nito doon sa mga pinagsasasabi niya, eh matulad siya doon sa isang abogado rin na nakatunggali ni Ginoong Marcoleta na walang naisagot at walang malinaw na naipahayag. Yun nga, kaya nga ina-advise natin dahil nga, siyempre, lahat naman ng tao nagkakamali at hindi naman tayo perfecto. Kaya hanggat maaga pa, sinasabi na natin yung dapat sabihin para wag dumating doon sa punto na kung kailang nakasalang na siya sa problema o sa kasong kanyang kakaharapin, eh tsaka siya magkukumahog para ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero kasi kung may mga pinanghahawakan siyang ebidensya, dapat habang nagbablog siya o nag-aano siya, iladlad niya. Oo. Sabagay, may mga napanood tayong pagbablog niya na may hawak siya, ganun, ito sabi niya, katakot-takot na ebidensya, meron siya pinapakita. Kaya lang, hindi natin alam kung yung mga ginaganon niya, nilaladlad niyang ganun, eh, may katotohanan. Pero sana, kung totoo yung mga pinanghahawakan niyang ebidensya laban sa iglesia, eh, iharap niya yan sa kaukulang kinaukulan kapag siya ay sinampahan na ng reklamo. O, di ba? Kasi, siyempre, hindi habang panahon, eh, ang mga kapatid sa iglesia ay makakapagtimpi sa kanyang ginagawa. Oo, meron ng mga kapatiran sa iglesia dyan na nagsasabing bakit hindi pa raw sampahan ng kaukulang reklamo yan. Pero yan, sa ayaw natin sa gusto, mangyayari yan, darating yan. Kaya ang advice natin kay Aling Marie, eh, ihanda mo na yung mga ebidensya na sinasabi mo dahil baka magulat ka na lang isang araw, may nakasampa ng reklamo sa iyo. Kaya nga, ang advice namin, hanggat hindi pa nangyayari yan, eh, lubayan na, tama na. Kung nasabi mo na yung mga gusto mong sabihin tungkol sa iglesia, lalo sa aming tagapamahala,
okay na yun. Huwag mo nang palalain pa at dagdagan pa ng kung ano-ano. Kasi marami ng mga nakapanood ng video mo tungkol sa sistemang mga ginagawa mo, eh, baka sa bandang uli, pagsisihan mo yung mga ginagawa mo. Tandaan ninyo, walang pagsisising nasa una, kundi laging nasa huli. Di ba? Tama? Kaya yun, ina-advise ka natin, bago pa dumating yung ganung mga pangyayari, eh tama na, tigilan na. Sabi nga ni ibang mga ano dyan sobra na, tama na. Yan, advice lang naman natin yan kay Aling Marie. Hindi naman tayo nagkulang ng paalala tungkol sa kanya. Ganun din naman kay Ginoong Epifanio Labrador, bago pa siya tuluyang nasampahan ng reklamo, may mga paalala tayong ibinitawan para sa kanya. Kaya lang, talagang pinaninindiganan na niya yung kanyang mga ginagawa. Wala tayong magagawa doon. Kanya yun Siyempre, ang bawat tao may kanya-kanyang pinangahawakan sa kanyang sarili. Yung nga sabi nga, you are the king of yourself. Diba? Tama yun. Pero, kahit hari ka ng iyong sarili, kung makakalabag ka sa karapatang pantao ng iyong kapwa, hindi pwede yung manatili yung kasabihan na you are the king of yourself. Diba? Tama? Ano lang mga idol, kaya ito si Aling Marie, hanggat maaari, pinapakiusapan natin siya na tigilan na niya yun. Marami ka na rin namang nasabi, Aling Marie, tungkol sa ano ng iglesia, tama na yun. Oo, lubayan mo na. Mag-focus ka naman sa ibang paksa na maganda, yung talagang kapaki-pakinabang. Hindi yung puro kasiraan ng iyong kapwa ang iyong ipinapaksa. Diba? Tama? Kung sino-sino na dinadawit mo kahit sa mga may tungkulin sa pamahalaan. At iba't iba pa. Isipin mo yun. Ito dapat kagalang-galang ka dahil medyo may edad ka na. Karespeto ka dapat. Pero sa iyong ginagawa, ikaw na mismo ang nag-aalis ng karapatan mo para respetohin ka. Tayong mga senior, mga idol, dapat nire-respeto ng ating mga nakakabata sa atin. Pero kung ikaw na mismo walang respeto sa iyong sarili, much more na hindi ka re-respetohin ng nakakabata sa iyo. Di ba? Tama? Ganun. Kami naman sa Iglesia ni Cristo, Aling Marie, hindi ka naman namin binabatikos o tinitira. Kagaya nitong pagbablog ng ito, hindi ito pambabatikos sa iyo. Kundi, ina-advise lang na tigilan mo na yung ginagawa mo tungkol sa amin sa Iglesia ni Cristo. Diba? Tama mga kapatid? Shoutout tayo dyan sa ating mga kapatid, lalo na nasa abroad, sa iba yung dagat. Hindi ko man alam kung saan kayong panig ng mundo naroon. Patuloy ko kayong binabati ng isang magandang araw, kung araw dyan sa inyo. Magandang gabi naman kung gabi dyan sa lugar nyo. At ang importante, nababati ko kayo. Salamat din doon sa mga nagko-comment sa ating programa, lalo na doon sa mga kapatid. Kahit hindi kapatid sa Iglesia ni Cristo, nagpapasalamat ako sa inyo, sa inyong mga ikino-comment. At salamat din ng marami dahil kung wala naman kayo dyan, wala rin ako dito. Kasi tayo-tayo, sama-sama sa social media, di ba? Although hindi ko kayo nakakaharap ng personal at hindi nyo rin ako nakakaharap, sa video lang tayo nagpapangita. Ako nakikita nyo sa video, pero kayo, mga idol, hindi ko kayo nakikita. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa inyo. Dahil kasi nga, ang programa ng kahit sinong vlogger, kapag walang viewer, walang silbi. Di ba? Ano lang yan Kaya, siyempre, kami naman ay nagpapasalamat din sa sistema ng mga pangyayari dahil kahit paano, tinatangkilik nyo yung ating programa. Di ba? Wala naman tayong nasasagasaan tao
Dahil nga kasi yung atin namang kinokontent na ito, ibinabase lang naman natin doon sa mga pangyayari. Oo, at nag-a-advise lang naman tayo doon sa bumabatiko sa atin sa Iglesia ni Cristo. O di ba, tama? Kasi tinuro nga sa atin ang pamamahala na mahalin mo at ibigin mo ang iyong kaaway. O di ba? Pero tayo naman, alam na natin yung mga pangyayaring ganyan. Kaya hindi na rin tayo nagtataka kung may mga nangyayaring ganyan na pati ang tagapamahala natin, talaga siya ang unang uusigin dahil siya ang namumuno sa atin. Di ba? Tama? Pero sana naman, wag nang masyadong below the belt yung mga ginagawa kasi tao lang din yung ating tagapamahala na nasasaktan at napapahiya sa mga pangyayari. Pero hindi lang siya, dahil ang kabuuan ng iglesia, sabi nga, ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Kaya ultimo, yung mga kapatiran sa iglesia, nasasaktan sa ganyang ginagawa ni Aling Marie. Kaya nga, marami na nga kapatid na nagsasabi, dapat sampahan na siya, nagreklamo. Oo, pero antay-antay lang natin mga kapatid, huwag lang kayo mainip. Mangyayari yan. Oo, mangyayari. Matutulad yan kay Ginoong Epifanio Labrador. Diba? Baka pag itinatawag na rin yan sa yung tinatawag na mediation proceeding, doon niya ipakita sa mediation proceeding kapag itinatawag na siya, tulad ni Epifanio Labrador, doon niya ipakita at ihayag yung mga ebidensya niya sa mga pinagsasabi niya. At nakabase doon sa reklamo ng kapatid. Oo, ano ba? Depende sa reklamo ng kapatid kung ano ang isasampang reklamo sa kanya. Oo. Kung ano ang isasampang reklamo ng kapatid sa iyo, Aling Marie, doon mo ibase yung ebidensya mo. Di ba? Total, sabi mo naman, marami kang ebidensya, may mga pinanghahawakan ka. At totoo lang yun, napanood namin sa iba mong pagbablog na may pinaglaladlarang kang ebidensya. O, laban sa iglesia. Di ba? Yun lang. Pero sana naman, lubayan mo na. Tama na. Oo, kasi, kumbaga, durog na ang iglesia sa mga ginagawa nyo ni Aling, ni Epifanio Labrador. Oo. Kaya yan, mga kapatid, mga idol, salamat na marami sa maikling sandali nitong ating programa ay sinamahan nyo ako. Yan, tinalakay lang naman natin ng maikling paksang yan dahil nga sa napapanahong issue. Ganon, nilipat tayo ng ibang topic tulad ng dati. Sabi ko naman sa inyo, hindi tayo isang klase lang pagka nagbablog. At nabanggit ko na rin sa inyo, sa mga una kong video, tayo ay nasa paranormal pagbablog. Oo, bago nga ako napasalang sa ganitong sistema na tungkol sa mga kapatiran sa iglesia, tungkol sa panlalait sa iglesia, dati ang content ko tungkol sa mga tinatawag na spiritual. Oo, yung tinatawag na mga ghost hunter na yan, yung tinatawag na ghost explorer, dahil marami tayong idol na nasa ganyang content. At dyan tayo minsan bumabase rin sa ating mga ibinablog. Tulad na ikukwento ko sa inyo ngayon, bahagi ito ng spiritual. Yung napapanood natin, nakapwa natin mga may kaalaman sa larangan ng spiritual, nabanggit ko na doon sa mga una kong video, meron talaga tayong mga idol dyan na mga matitindi. Oo, yung iba, manggagamot, ang tawag ng iba, yung mga pabaylan daw, di umano. O yan, ang katunggali naman ng mga yan, yung mga nasa panig naman ng kadiliman. Tulad ng mga mangkukulam, mga mambabarang na yan, at iba pa. Yun naman ang katunggali ng mga manggagamot o yung mga albularyo at iba pa nating idol ng mga antingan na may kaugnayan sa spiritual. Nabanggit ko na rin nga mga idol na hindi lahat ng uri ng sakit ng tao ay para sa doktor. Oo, at may mga sakit na para sa doktor na sinasabayan ng mga masamang elemento o nitong mga masamang mahika. Oo.
Kasi nabanggit ko na rin, kapag wala ka namang normal na karamdaman, hindi ka basta-basta madadali ng mga ganyan. Dahil kasi nga, malakas ang iyong espiritu at walang anumang problema. Ang mabigat lang niya, kaya madali kang madadali kasi pag halimbawa, meron kang normal na karamdaman, supposed to be, napataong tinatrangkaso ka. Ayan, madaling papasok yan. Madali kang sasalisihan. O, di ba? Pero kung malakas ang iyong katawan, wala kang dinaramdam na iba, hindi yan basta-basta. Oo, kasi malakas ang iyong malakas ang espiritu, malakas ang katawan mo. Ganon. Pero meron talaga mga matitindi na kahit wala kang karamdamang normal, kapag ka gusto kang tirahin, lalo ibinayad ka, wala. Tatamaan ka talaga. Oo. Kaya nga nung nangyari doon sa patilangan namin, ibinayad siya, inggit. Yan, karamihan sa mga inggit, yan ang mga madaling tirahin ng mga spiritual na pangyayari. Madaling magkasakit yan ng spiritual kasi kapag kinainggitan ng isang tao ang kanyang kapwa, yan, dyan minsan yan pumapasok. Wala man siyang kaalaman sa ganyan at meron siyang kakilala o meron nagsabi sa kanya na ganon, ganyan, ituturo sa ganon. Ganon ang nangyayari. Kaya napipinsala yung mga tao na gustong pinsalain. Pero pasalamat na lang at marami na nga rin tayong mga naglipa na ngayon ng mga matitinding manggagamot tulad ni Commander Bantugan, isa na yan, number 1 yan. Tumutulong talaga yan at matindi yan kahit sino ka pa. Kapag ka nahuli ka niya sa kanyang panggagamot ay 99.9, dalawang klase lang. Susuko ka o titiwasin ka. Ganon. Pero meron tayong mga idol dyan na batikan din sa ganyang larangan ng panggagamot na hindi basta-basta tumitiwas o pumupuksa ng mga namimirwisyo. Hanggang sa pakiusap, pinapakiusapan lang. Pero siyempre, pagka yung talagang sukdulan na, no choice. Oo. Tsaka alam niyo ba mga idol, yung pag ikaw naging isang manggagamot o yung albularyo, mapanganib ang iyong buhay. Bakit? Buhay mo rin ang nakataya dyan. O dahil oras na balingan ka nung sumasalbahe doon sa ginagamot mo, ay may peligro ka pag mahina-hina ang taglay mo. Ito yun. Kasi kapag hinawakan mo ang isang pasyente at nasaktan mo na yung kumipinsala sa pasyente, magre-revenge yan. Magre-revenge. Yung balik nun, yun ang nakakatakot. Pero marami tayong mga kababayan at mga mamamayan na sa panahon daw natin ngayon, hindi na uso yan. At wala na yan. Yun ang pang-alam ng karamihan. Pero hindi nila iniisip, habang ang mundo ay mundo, nariyan yan. Lahat ng superstitious o mga kababalagan, habang ang mundo natin ay mundo, kakibat natin yan. Kaya advice lang natin doon sa ating mga idol dyan, na mga hindi naniniwala sa ganyan, ingat lang. Kasi sabi nga, to see is to believe. Kaya yung iba, hindi naniniwala. Tsaka lang maniniwala pag nakaranas na. Yun, di ba? Tama? Kaya tayo naman bilang mga may kaalaman sa ganyan, ina-advise lang din natin na mag-ingat na lang. Kasi hindi mo natin pwedeng ipilit sa kanila yung hindi nila pinaniniwalaan. Mas maganda nun, sila mismo ang makasaksi at makasubok ng ganong pangyayari. Di ba? Tama mga idol? Ganun lang. Pero tayo, hindi tayo mawawala ng pag-a-advise sa ating mga mamamayan, sa ating mga idol dyan. Di ba? Ganun lang mga idol. Ngayon, kung halimbawa, nabanggit ko na nga, 2 uri ang karamdaman, kapag kayo nagpa-doktor, tapos walang nangyayari sa inyong pagpapagamot, isa lang ang kahulugan yan. Oo. Isa lang. Kasi pag hindi ka gumaling sa manggagamot, kahit anong klaseng panggagamot ang ginawa sa'yo, ginawa na lahat ng manggagamot ang kanyang kakayahan, hindi ka gumagaling,
meron kang ibang karamdaman na hindi para sa doktor. O, di ba? Tama? Doon ka na magpasuri sa tinatawag na mga albularyo o yung mga manggagamot. O, marami tayo dyan. Naka-online na nga ngayon. O, yung ating mga, salamat ka tayo, may mga online na ngayon ng mga spiritual na manggagamot Hindi kagaya nung araw. Oo, makikibalita ka kung saan meron, saan mo pupuntahan. Ngayon hindi na. Naka-online na sila. Oo, nagbablog. Kagaya ni Commander Bantugan, si Natak Imatak, si Lamorok Milam. Marami tayo dyan na mga matitinding manggagamot na naka-online. Oo, kaya yan, advice ko, kapag kayo may karamdaman at nagpa-doktor, walang nakita malinaw na findings ng doktor sa inyo at parang hindi kayo gumagaling, mag-isip na kayo na yan hindi normal. Nasa paranormal yung karamdaman nyo. Di ba? Yan mga idol, advice ko na sa inyo. Salamat ng marami at kahit pa paano, ay sinasamahan nyo ako sa programa natin ito. Tayo naman din nagbibigay lang ng magandang impormasyon sa ating mga idol dyan. Oo, kasi kaya nga tayo pinahintulutan ng gantong sa social media para makapagbigay tayo ng hindi makakasama sa kanila. Sa halip sa makakabuti pa. Diba? Sabi nga, gamitin mo social media sa maganda at sa mabuting paraan. O, kaya tayo nag-a-advise sa ating mga idol na kung hindi sila gumagaling sa anumang uri ng panggagamot ng doktor, normal man yung doktor na pinagkonsultahan nyo, o ospital man yan, o anumang klase yan, pag walang nangyari, pakonsulta na kayo sa mga albularyo. Pag-check yan, yung karamdaman nyo, hindi normal. Diba? Kasi siyempre tayo mga idol, karanasan natin yan Kaya, binabahagi lang natin sa ating mga idol. Idol, advice lang natin yan. Marami dyan, siguro naman, hindi naman kaila sa inyo, napapanood nyo sa social media yung ating mga paranormal expert. Diba? O kagaya ni Idol Ed Kaluwag. O, isa rin yun, paranormal expert yun, magaling yun. Gumagamot din yun. Marami tayong mga manggagamot dyan na nasa social media. Salamat ka tayo, nagagamit na nila itong social media sa kanilang ganyan para makatulong sa ating mga mamamayan na nangangailangan ng ganong sistema ng panggagamot. Pero kaya lang kasi yan, ayaw ko lang kung pinahintulutan na ng ating batas yan o ng ating bansa na sila makapanggamot ng normal o sa mga ganyang mga spiritual na pangyayari. Pero sana naman, bigyan nila ng pagkakataon yung mga ganyang uri ng manggagamot. Dahil kasi, kung makakatulong naman sa kapwa, di ba? Basta't huwag lang makakasama. O, ganun. Pero hindi natin alam kung yan pinapahintulutan ng ating batas. Pero kasi, sa batas natin, sa siyensya, hindi pinaniniwalaan kasi yan yung mga ganyang pangyayari. Oo. Pero yan, nababanggit ko na, naniwala ka't hindi, nangyayari yan. Oo. Kasi, yung mga masamang espiritu, mga idol, yung mga elemento at kung ano-ano pa, kahalubilo na natin yan. Kahalubilo natin. Huwag ka na lang lalayo sa loob na lang ng inyong tahanan. Sa inyo na lang mga bahay. Pag may naramdaman kakaiba sa loob ng inyong bahay, 99.9, meron kang kasama dyan na hindi mo nakikita. Nabanggit ko yan sa mga una kong video, ang isang elemento kapag napadpad o naligaw sa inyong tahanan at nagustuhan yung lugar mo, mamamahay na yan dyan. At kung wala kang kakayahangang paalisin yan, palayasin, mamimirmi na yan. Kaya nga maraming mga aabandonadong bahay, gusali o ano paman dahil sa mga ganyan. O yung meron akong kasamahan na hindi ko nababanggitin ng kanyang pangalan, yung daw bahay nila, hindi na nila tinitirahan at matagal ng tiwangwang bakante. Kasi nga, may mga masamang pangyayari na nangyayari doon sa loob ng kanilang bahay.
Nabanggit ko na nga sa kanya minsan yan eh. Isama mo ako doon, iba-vlog ko yon at susuriin ko yung bahay na yon. Pero, siyempre, hindi naman siya pwede magpasya at makapapakiramdaman niya pa kung naniniwala yung mga kasama niya ron o yung mga kamag-anak niya sa ganyang sistema. Siyempre, hindi rin natin siya na pilitin sa ganun. Siya naniniwala paano nga naman yung mga kasama niya? Kung hindi naniniwala, di ba? Ganun lang, kasimple mga idol. Kaya yung mga hindi naniniwala, di natin masisisi yung. Kasi nga, hindi pa sila nakakaranas eh. Tsaka lang maniniwala yung mga yan pag nakaranas na. Di ba? Bueno salamat na marami at sinamahan nyo ako sa maging sandali nitong ating programa. Muli Aling Marie, advice ko lang, lubayan mo na, tigilan mo na yung sistema. Huwag mo na antayin na lumala pa ang sitwasyon at sampahan ka ng katakot-takot na reklamo. Tingnan mo si Ginoong Salvador, Epifanio, siguro hindi naman kaila sa'yo, di ba? Sinampahan na siya ng reklamo. Huwag mo na antayin na mangyari pa sa'yo yun. Ngayon, kung talagang desidido ka at kaya mo namang harapin, sige, bahala ka. Basta't kami, lalo't ako, nag-a-advise na tigilan mo na. Pero idol, kung muli yung lingkod, si Boyet, ang Vlogs TV, ay pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!